Pwede ko nang makuha yung ORCR, ma'am. Makikita natin dito yung date release nila. Kaya sa mga wala pang ORCR hanggang ngayon, yung mga iba naman tumatagal mga nasa 4 to 6. Pwede ka rin mag-verify, punta ka ng LTO. So mga ka-Phantom, bago ang lahat, sana before mag-end itong taon na to, sana tulungan niyo akong maabot ang 10,000 subscribers sa ating YouTube channel bago matapos itong taon na to. At sa mga laging sumusuporta sa ating video, maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So, bali ngayong umaga mga ka-Phantom ay kukunin natin ang ORCR ng ating Honda Click. At ito yung gagamitin natin pansamantala kasi ngayon ay Martes. So, dapat kompleto papeles ng motor na ilalabas natin kasi ngayong umaga hindi natin alam, baka may mga checkpoint din sa highway. Bago lang natin nilinisan si KTM Duke kaya maglalagay tayo ngayon ng langis sa kanyang kadena. Yun Then ngayong araw darating na rin yung kanyang tire hugger. Ito kasi nagiging problema natin kapag ginagamit natin ang ating KTM, tumatalsik dito sa ating OBR yung mga putik. So kapag umaga, ini-start muna natin siya ng 1 to 2 minutes bago natin iarangkada yung ating motor. So hayaan muna nating mag-circulate ang kanyang langis bago natin siya papatakbuhin. Makikita natin dito ang kanyang temperature kapag lumabas yung isa or dalawa, okay na yun. So check natin kung may lumabas ng ayun, okay na. Dalawa na yung lumabas na bar ng kanyang temperature. So lagi nyo lang yung hihintayin na kapag lumabas yan, pwede nyo na siyang iharangkada. Let's go! Ay, yung aking visor lens ay nagmo-moist. Ang tindi kasi ng lamig dito ngayon sa Tugigaraw. Kaya naman kapag lumabas ka dito, dapat naka-secured lahat yung gagamitin mo. Kasi kapag hindi at makakita ka mamaya ng enforcer dyan or kaya checkpoint, hindi ka matatakot na dumaan sa harapan nila. Ito talagang motor na to kapag ganito, na mamimiss ko yung lakas ng kanyang torque. Hindi lang kasi basta piniga mo hindi mo mararamdaman yung lakas ng kanyang makina. Oops, dito tayo. Napakadelikado kasi kapag dyan tayo sa mismong traffic light, hindi mo alam yung left and right na papasok na sasakyan. Kapag yung KTM natin ang binibideo natin, wala masyadong nanonood. Ewan ko kung bakit kaya ganun. Pansin natin mga ka-Phantom, etong KTM natin kapag ginagamit natin ito, lalong lalo na kapag nagbablog tayo gamit yung KTM natin, napapansin lang natin na hindi ganun kaganda yung kanyang views. Anong nangyayari kay YouTube? So yung route namin ngayon ay dadaan kami dito sa Bagay Road at lalabas kami sa Starmac sa May Carig. Ito kasi yung pinaka shortcut na daan kapag pupunta ka sa Motorista Honda. Isa sa problema kaya hindi natin ginamit si Gray ay wala na siyang gasolina. Gusto ko rin gamitin ang ating KTM, lalong lalo na ngayong umaga kasi sobrang ginaw.
Eh ang gustong gusto ko dito kapag ka maginaw yung mismong makina niya, kapag ka mainit na, pina-warm compress niya ang ating paa. Nakikita nyo naman siguro sa paligid natin, ang oras natin ay 8:34 ng umaga. Grabe, ang lamig. Hindi mo alam kung saan nanggagaling itong ginaw na to. Alam na alam naman natin dito sa Tuguegarao na napakainit ng panahon dito. Ang tawag nila dito sa Tuguegarao ay City of Mercury. Magpa 5 months na pala ang ating KTM sa pangangalaga natin. Kaya nag-enjoy naman tayo kapag ginagamit natin ito, kasi yun nga, gaya ng sabi natin, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya kapag ginagamit natin siya. Siyempre, iba kasi yung bentahe ng ganitong klaseng motor kapag nag long ride ka, hindi ka mabibitin sa arangkada. Tsaka isa pa, kapag nasa traffic ka, tinitignan talaga yung motor na to. Siguro yung ibang mga tumitingin dito sa ating motor, na-curious sila. Nung isang araw kasi, nag-chat na sa akin yung pinagkuhanan nating dealer. So nag-update siya na pwede ko na raw i-pick up yung papeles ng ating motor. At ang sabi naman natin sa kanya ay anytime pipick upin ko siya. Kaninang pagising natin, nag-chat na tayo sa kanya na pupunta na tayo at kukunin na natin yung ORCR ng ating Honda Click. Yung paghihintay natin sa ORCR ng ating motor, nakuha natin yung motor natin noong November 11. So ngayon, December 10. So halos isang buwan yung hinintay natin, pero mas maagang dumating yung kanyang OR compare sa kanyang CR. Kasi nung after 11 days, meron na yung kanyang OR. Ang maganda doon, pwede mo na siyang i-print through Gmail. Nag-email na sa akin yung mismong LTO na meron na yung OR ng ating motor. So bali yung kanyang CR, to follow siya, kasi nasa Santiago pa daw nung nag-email sa atin si LTO. At hindi naman basta-bastang makakarating kaagad yung ating CR, kaya hinintay natin. At finally, ngayon kukunin natin. Siyempre kapag kinuha natin yun, hindi pa yun yung original, yun pa lang yung Xerox copy. Yung mga ibang dealer, kapag nagre-release na sila ng ORCR, kasama na pati plate number. So ewan ko lang sa motorista bakit kaya hindi sabay yung plate number. Yung mga iba naman, tumatagal mga nasa 4 to 6 months bago nila nakukuha yung kanilang plate number. Maganda na yung paglalakad ngayon ng OR, kasi kapag meron kang LTMS portal, mabilis mo na lang makuha yung ORCR ng motor mo pagka bago. Kaya sa mga wala pang ORCR hanggang ngayon, lalong lalo na yung mga kumuha ng brand new na motor, kailangan nyo mag-register sa portal ng LTMS. Kasi kailangan yan kapag nag-renew kayo or naglabas kayo ng driver's license nyo. Diyan nyo na rin kasi makikita lahat ng mga information about sa license and yung mga sasakyan o mga motor na nakapangalan sa'yo. Makikita mo na lahat dyan sa mismong portal na yan. Pwede ka rin mag-verify, punta ka ng LTO para at least doon pwede ka magpa-guide kung ano yung gagawin mo. Pag once na na-verify na kasi yung LTMS mo, less hassle na yan sa paglalakad mo ng mga ibang documents. Katulad nito, nung naglabas tayo ng motor natin, yun na lang yung kinuha ng mismong dealer sa atin, yung client ID natin sa portal ng LTMS. Kaya kapag napanood nyo tong video na to, mayroon na kayong idea kung paano natin ginawa or paano natin hinintay ang ating ORCR ng ating bagong motor. So mga ka-Phantom, nandito na ang Honda. So hindi ko alam kung saan kami magpa-park dito. Siguro dito na lang kami magpa-parking muna at kukunin namin ang ORCR ng aking Honda Click. Uy, may bago silang kulay. Ayun o, puti. Morning sir. Sir, kay Ma'am Laila po. Ma'am Laila. Ay, ma'am, pwede ko nang makuha yung ORCR, ma'am? Okay. Ma'am, thank you ha.
Sige. So finally, eto na ang ating ORCR. So napakaganda nitong kulay na to, matte finish. Parang hindi ako sanay na tinitignan yung Honda Click na walang tire hugger sa likod. Nasanay kasi tayo na makita na may tire hugger yung ating gray na Click. Makikita natin dito yung date release nila sa kanyang CR. Eto, bali November 26, 2024 siya na i-release. Then tignan natin kung same sila sa, ayun o, parehas sila, parehas yung date nila. Yan dapat yung i-check nyo. So dito mga ka-Phantom, ito yung sinasabi natin na pag may LTMS kayo, dito nyo makikita sa LTO client ID. Ito yung client ID ko na binigay ko sa kanila. And dapat check nyo din yung pangalan nyo bago nyo i-submit sa kanila. So itong ano natin, registration natin, bali 3 years na siya. So mag-end yung ating registration. So makikita natin dito yung date of renewal natin sa July 8, 2028 pa. So ayan, dapat hanggang ano siya, hanggang July 14, 2028 dapat nakapag-register na tayo sa kanya. So sad to say, wala siyang kasamang plate number. So okay lang yan kasi ginawa naman natin ng paraan yung temporary plate ng ating Honda Click.